May isang salita kang malamang na nasabi mo na ngayon, siguro habang tinitingnan ang iyong pitaka, o habang hinihiling na sana'y bumuti na ang buhay. Parang walang masama ang tunog nito. Mukhang mapagpakumbaba pa nga. Pero sa malalim na mundo ng enerhiya, ang salitang ito ang maaaring dahilan kung bakit palaging iiwas ang pera sa'yo. Dahil ang salitang ito ay hindi lang basta nagpapahayag ng pag-asa, tahimik nitong sinasabi sa universo, hindi pa ako handa. At kung patuloy mo itong sasabihin, gaano ka man magsikap, manalangin, o maging tapat sa iyong mga pangarap, patuloy na lilipas ang kasaganaan sa tabi mo. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pamahiin. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakatugma at sa tahimik na kapangyarihan ng pang-araw-araw mong mga salita. Kaya kung pagod ka ng manatili sa kalagayan ng pagkakabara at handa ka ng tanggapin ang tunay na para sa'yo, tumigil ka na sa pagsasabi ng salitang ito. Sa Pilipinas, pinalaki tayo na maging mapagpakumbaba, na maging kontento, na huwag humingi ng sobra, kahit na tahimik na nasisira ang puso natin sa bigat ng mga pangarap na hindi natin kayang abutin. At ito ay maganda. Pero minsan, ito rin ang siyang pumipigil sa atin. Dahil sa mundo ng enerhiya, bawat salitang binibigkas mo ay isang utos. Hindi lang para sa iba, kundi para sa mismong buhay. Kaya kapag nagsalita ka ng may pag-aalinlangan, pagdududa, o tahimik na kawalan ng pag-asa, maaaring hindi mo sinasadyang sinasabi sa universo na ipagpaliban ang iyong mga biyaya. Ang video na ito ay hindi tungkol sa isang lihim na dasal o mahiwagang salita. Ito ay tungkol sa espiritual na dalas sa likod ng iyong mga sinasabi. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang simpleng salita, isang salitang halos bawat Pilipino ay sinasabi, na maaaring tahimik na nagpipigil sa kayamanan, kapayapaan, at oportunidad na maabot mo. At higit sa lahat, ipakikita namin sa iyo kung ano ang dapat mong sabihin bilang kapalit. Ang paraan ng pagsasalita ng Pilipino, isang biyaya at isang kapahamakan. Ang mga Pilipino ay kabilang sa mga pinakatatag na tao sa mundo. Ngumingiti tayo sa gitna ng kahirapan. Tumatawa kahit sa gitna ng bagyo, brownout, at mga natutulungang araw ng sweldo. Nakakakita tayo ng saya kung saan ang iba ay bumagsak na. Ngunit sa likod ng lakas na yon, may isang bagay na bihira nating pinag-uusapan. Ang paraan ng pagsasalita natin tungkol sa ating buhay. At madalas, ang ating mga salita, kahit nilalayo na magbigay ginhawa, ay nagiging espiritual na posas. Halimbawa, ang mga parira lang madalas nating marinig araw-araw, sana all. Wala tayong magagawa. Bahala na si Lord. Parang walang masama ang mga ito. Maging puno pa nga ng pag-asa. Pero kapag sinabi mula sa lugar ng pagsuko, nagdadala ito ng ibang uri ng enerhiya. Ang sana all ay tahimik na nagsasabi, naniniwala ako na ang iba ay mas pinagpala kaysa sa akin. Ang wala tayong magagawa ay nagpapahiwatig. Wala akong kapangyarihan sa buhay ko. Ang bahala na ay madalas ginagamit hindi dahil sa pananampalataya, kundi bilang pagsuko sa kawalang pag-asa. Sinasabi natin ang mga salitang ito dahil bahagi ito ng ating kultura. Dahil tinuruan tayo na ang pagiging masyadong kumpiyansa, masyadong umaasa, o masyadong matapang ay mayabang. At kaya, pinapatay natin ang ating liwanag gamit ang ating sariling mga bibig. Ngunit ito ang katotohanang hindi sinabi sa atin sa paaralan. Tuwing nagsasalita ka, ikaw ay nananalangin gamit ang iyong hininga. At nakikinig ang universo, hindi sa gusto mo, kundi sa mga sinasabi mong malakas. Kaya kung palagi mong sinasabi ang sana, mananatili ang iyong enerhiya sa estado ng pagnanais, hindi sa pagtanggap. Kung patuloy mong sinasabi ang bahala na, nang may takot sa halip na pananampalataya, hindi mo namamalayang ipinapahayag mo, sumuko na ako sa kontrol, kahit sa sarili kong mga biyaya. Hindi ito tungkol sa pagiging toxic na positibo. Ito ay tungkol sa paggising sa kapangyarihan ng iyong mga sinasabi. Dahil ang mga salita ang humuhubog sa paniniwala. Ang paniniwala ang humuhubog sa enerhiya. At ang enerhiya
ang humuhubog sa buhay na iyong ginagalawan. Kaya ngayong araw, inaanyayahan kang huwag burahin ang pagiging Pilipino mo, kundi itaas ito. Ibalik ang mga parirala ng takot sa mga salita ng kapangyarihan. Panatilihin ang puso ng ating kultura, ngunit i-upgrade ang dalas ng ating wika. Ang salitang dapat mong itigil. Sabihin, ano nga ba ang salitang ito? Ano ang maliit, araw-araw na parirala na tahimik na pumipigil sa kasaganaan na dumating sa iyong buhay? Isang salitang mukhang inosente. Maaaring isipin mo pa nga na nagpapakita ito ng kababaang loob. Ngunit sa mundo ng espiritual na enerhiya, ang salitang ito ay naglilikha ng hadlang sa pagitan mo at ng iyong mga biyaya. Ang salitang iyon ay, sana. Oo, sana. Sana manalo ako. Sana makabayad ako ng utang. Sana dumating na yung swerte. Nasa lahat ng dako, sa mga posts sa Facebook, sa group chats, sa tahimik na panalangin sa gabi. Pero ito ang problema. Ang sana ay hindi isang deklarasyon. Isa itong healing. At ang enerhiya ng pag-asa ay iba sa enerhiya ng pagtanggap. Kapag sinabi mong sana, hindi mo sinasadyang sinasabi sa universo. Hindi pa ito akin. Naghahangad ako pero hindi ako sigurado. Gusto ko ito, pero sa tingin ko hindi pa ako handa. At ang universo ay tumutugon, hindi sa iyong pag-asa, kundi sa iyong katiyakan. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka karapat-dapat. Ibig sabihin, hindi naka-align ang iyong enerhiya sa iyong nais. Parang naghihintay kang makatanggap ng package, pero hindi mo kinukumpirma ang delivery. Naghihintay ka sa pintuan pero hindi mo nasabi, oo, nandito ako, handa na ako. Ngayon, linawin natin, walang masama sa pag-asa. Maganda ang pag-asa, pero ang pag-asa ay isang binhi, hindi ang ani. Kung hindi ka nagsasalita ng may autoridad, mananatili ang iyong mga pangarap sa yugto ng baka magpakailanman. Sa pagtuturo ng Buddhism at espiritual na practice, ang iyong mga salita ay mga vibrasyon na humuhubog sa iyong larangan ng enerhiya. At ang mga Pilipino, na likas na magalang at mahinahon magsalita, ay madalas na hindi sinasadyang pinahihina ang kanilang sariling enerhiyang signal. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang maging mayabang. Pero kailangan mong itigil ang pamumuhay sa sana. Dahil habang mas madalas mong sabihin ito, mas pinapaliban mo ang mga bagay na naghihintay na sayo. Sa halip na sabihing, sana yumaman ako. Subukan ito. Handa na akong yumaman. Hindi lang ito tungkol sa kumpiyansa. Ito ay tungkol sa pagkakatugma. At sa sandaling baguhin mo ang mga salitang binibigkas mo, magsisimula kang baguhin kung ano ang lumilitaw sa iyong buhay. Enerhiyang katotohanan. Inaakit mo ang iyong ipinapahayag. Narito ang isang katotohanan na maaaring magbago ng paraan ng iyong pagsasalita magpakailanman. Hindi tumutugon ang enerhiya sa pagmamakaawa. Tumutugon ito sa paniniwala. Ito ay isang universal na batas na tinutukoy sa mga aral ng Buddhism, sinaunang mga kasulatan, at maging sa modernong agham. Ang paulit-ulit mong sinasabi, malakas man o sa iyong isipan, ay nagiging isang vibrasyon. At ang vibrasyong iyon ang umaakit ng mga karanasan, tao, at mga resulta na tumutugma dito. Kaya kapag sinabi mo, sana magkaroon ako ng pera, hindi mo tinatanim ang enerhiya ng kasaganaan. Tinatangkang tanim mo ang enerhiya ng pagkakalayo, na parang ang pera ay nasa malayo, hindi isang bagay na dumadaloy na patungo sa'yo. Ngunit kapag binago mo ang iyong pananalita sa pera ay papalapit na. Naka-align na ako sa kayamanan. Ako ay magnet para sa kasaganaan. Bigla, ang mga salita mo ay hindi na mga hiling. Ito ay mga imbitasyon. Nagdadala ito ng tono ng kahandaan. At iyon ang enerhiyang tinutugon ng universo. Sa Buddhism, ang konseptong ito ay kilala bilang intention plus presence. Hindi mo kailangan ng kandila. Hindi mo kailangan ng komplikadong ritual. Kailangan mo lang ng isang pokus na sandali ng katotohanan kung saan ang iyong sinasabi, nararamdaman, at pinaniniwalaan ay ganap
na naka-align. At hindi lang ito espiritual na teorya. Isipin ang mga tao sa iyong buhay. Nakilala mo na ba ang isang tao na wala masyado, pero naglalakad na may kumpiyansa at saya? Isang taong nagsasalita na parang ang mga magagandang bagay ay sa kanila na kahit napapalapit pa lang, iyan ang enerhiyang kapangyarihan. At madalas, sila ang mga taong biglaang nakakatanggap ng mga sorpresa, bagong oportunidad. Kaibigang tumutulong, pagbabago sa pera na hindi nila inaasahan. Dahil ang universo ay hindi naaantig ng takot, ito ay naaantig ng katiyakan. At ikaw bilang Pilipino ay may isang makapangyarihang bagay na nakatanim sa iyong kaluluwa. Pananampalataya. Ngunit ngayon, panahon na upang itugma ang pananampalatayang iyon sa mga salitang may mas mataas na vibrasyon. Isipin kung ano ang mangyayari kapag sinimulan mo ang bawat araw sa pagsasabing, "Ako ay sisidlan ng kayamanan. Hindi ko na hinahabol ang pera, inaakit ko ito. Bubukas na ang mga pintuan para sa akin ngayon." Hindi mo kailangang sigawan ito. Kailangan mo lang itong sabihin ng may presensya. Dahil sa katahimikan ng iyong kwarto, sa kapayapaan ng madaling araw, ang tahimik na pahayag na yon ay maaaring umaling aungaw sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa iyong maisip. Ano ang sasabihin bilang kapalit? 3 makapangyarihang parirala na nagbubukas ng kasaganaan. Ngayon na alam mo na ang salitang dapat mong itigil sabihin, palitan natin ito ng mga salita na tunay na nagbubukas ng mga pintuan. Dahil kapag tinanggal mo ang sana o hopefully, nag-iiwan ka ng bakanteng puwang. At kung hindi mo pupunuin ang puwang na iyon ng kapangyarihan, takot, pagdududa, o katahimikan ang papalit. Kaya ngayong araw, bibigyan kita ng 3 simpleng, makapangyarihang parirala na hindi lang madaling sabihin, kundi malalim na naka-align sa kasaganaan, espiritual na kaliwanagan, at panloob na lakas ng Pilipino. Parirala numero 1. Akin na ito. Binabago ng pariralang ito ang iyong enerhiya mula sa paghihintay, papunta sa pagtanggap. Mula sa pag-asa, papunta sa pag-aari. Subukan mong sabihin ito ngayon, akin na ito. Damdamin kung gaano kalma, matatag, at grounded ang tunog nito. Hindi ka na naghahabol. Hindi ka na nagdududa. Hinahayaan mo na lang dumating ang mga biyaya dahil sinabi mo na ang oo. Ang pariralang ito ay nakaugat sa kaisipan ng Buddhism at pagkakatugma ng enerhiya. Dahil kapag idineklara mong para sa'yo na ang isang bagay, binubuksan mo ang sarili mong tumanggap nito nang walang pagtutol. Parirala numero 2. Handa na akong tumanggap. Minsan, ang tanging pumipigil sa pera ay ang enerhiyang nakatuon sa kakulangan. Nagsusumikap ka, pero sarado ang iyong espiritu. Ang pariralang ito, handa na akong tumanggap, ay parang pagbubukas ng pintuan sa universo. Tinasabi nito, hindi ko na tinatanggihan ang tulong. Hindi ko na pinapaliit ang aking mga pangarap. Nagtitiwala ako na darating ang para sa akin. At lalong malakas ito kapag sinasabi mo habang nakalapat ang kamay sa puso. Dahil dito, nagkakatugma ang isip at katawan. Sabihin mo na, bulungin mo. Handa na akong tumanggap. Pansinin kung ano ang nagsisimulang magbago. Parirala number 3, dumarating ang pera sa akin dahil naka-align ako. Higit pa ito sa isang mantra para sa pera. Ito ay isang pahayag ng pagpapahalaga sa sarili. Sinasabi nito sa universo, hindi ako mayaman dahil sa swerte. Mayaman ako dahil naka-align ako sa katotohanan, kapayapaan, at layunin. Pinakamainam gamitin ang pariralang ito araw-araw, lalo na sa umaga, o habang gumagawa ng paulit-ulit na gawain tulad ng paghuhugas ng pinggan, paglalakad, o pagsusulat sa journal. Ang pag-uulit ay espiritual na pagpapatibay. Sinasabi nito sa iyong subconscious, ligtas ito. Totoo ito. Ako ito ngayon. Hindi mo kailangang tandaan lahat ng 3. Kahit pumili ka lang ng isa at ulitin ito ng buong sinseridad araw-araw, dahan-dahan nitong muling bibigyang anyo ang iyong enerhiya, kumpiyansa, at resulta.
Kaya piliin mo ang pariralang tumutugon sa iyong kaluluwa at simulan mo na ngayon. Dahil minsan, ang pagbabago ng buhay ay hindi nagsisimula sa paggawa ng mas marami. Nagsisimula ito sa pagsasabi ng bago. Tunay na mga kwento ng Pilipino. Mga kwento ng pagbabago at biyaya. Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga salita. Napag-usapan na rin natin ang tungkol sa enerhiya. Ngunit ano nga ba ang nangyayari kapag aktual na isinabuhay ito ng isang tao? Tingnan natin ang higit pa sa teorya at pasukin ang buhay ng mga tunay na Pilipino na gumawa ng isang simpleng pagbabago. Itinigil nila ang pagsasabi ng sana. At nagsimulang magdeklara ng may kapangyarihan. Maria, isang OFW sa Dubai. Sa loob ng maraming taon, palaging sinasabi ni Maria, sana makapag-ipon ako. Ngunit bawat buwan, may mga di inaasahang bayarin na dumadating. Kakulangan sa padalang pera. Hindi gumagalaw ang kanyang ipon. Pagkatapos, nanood siya ng video tulad nito. Sinimulan niya ang bawat araw sa pagsasabing, dumarating na ang pera sa akin dahil naka-align ako. Sa una, walang nagbago. Pero makalipas ang ilang linggo, inalok siya ng mga overtime na trabaho. Makaraan ng 2 buwan, nakahanap siya ng sideline na paggawa ng pastry para sa mga kapwa OFW na doble ang kita. Nararamdaman ko dati na wala akong magawa, sabi niya. Pero nang binago ko ang paraan ng pagsasalita ko, parang iba na ang pakikinig ng mundo. Jonas, isang tricycle driver sa Quezon City. Dati nananalangin si Jonas ng may luha. Sana po makabenta ako kahit konti. Isang araw huminto siya sa pagsasalita at sinabi, ngayon, may mga customer na naghahanap sa akin. Naramdaman niyang kakaiba, parang katawa-tawa pa nga. Ngunit inulit niya ito, paulit-ulit, bago bawat biyahe. Sa linggong yun din, sumakay siya ng pasahero na siya palang isang barangay officer. Kinalaunan, kinuha siya bilang araw-araw na service driver. Siguradong kita, hindi na kailangang maghintay sa init ng araw. Hindi na ako umaasa lang, sabi ni Jonas. Ngayon, naniniwala na ako. Kasi nararamdaman ko. Ella, isang estudyante mula sa Bicol, sa panahon ng pagsusulit, palagi ang bumulong si Ella. Sana pumasa ako. Ngunit napansin niyang tumataas ang kanyang pagkabalisa tuwing sinasabi niya iyon. Sinabi sa kanya ng isang kaklase, subukan mo ito, nag-aral ako, naghanda ako, handa na ako. Ginawa niya. Pumasa siya sa lahat ng asignatura, pati na ang palaging bumibigay sa kanya ng bagsak. Hindi ito mga katang-isip, hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga araw-araw na tao, tulad mo, na napagtanto. Hindi tumutugon ang mundo sa kawalan ng pag-asa. Tumutugon ito sa pagkakatugma. At minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay, nagsisimula sa isang bulong ng katotohanan mula sa iyong sariling mga labi. Huling pagninilay. Ang kayamanan ay naghihintay. Na narinig mo na ang mga kwento. Natutunan mo na ang katotohanan. Ngayon, panahon na para sa isang huling bagay na tandaan, hindi ka malas, hindi ka nakalimutan, hindi ka nawawalan. Ang kayamanan, kapayapaan, at mga oportunidad na hinahanap mo, naghihintay na sila sa'yo. Ngayon din, hindi sa malayong lugar, hindi sa imposibleng hinaharap. Minsan, isang salita lang ang kailangan, isang pagbabago sa iyong pananalita, isang hakbang mula sa paghiling papunta sa pagdeklara. Dahil kapag tumigil ka na sa pagsabi ng sana, binubuksan mo ang puso mo para tanggapin ang mga tahimik na kumakatok. Parang araw sa likod ng mga ulap, laging sumisikat, laging handa. Hindi mo kailangang habulin ito. Kailangan mo lang tumayo sa liwanag nito. Kaya ngayong araw, habang naghahanda kang magpatuloy, tandaan ito. Maingat na nakikinig ang universo, hindi sa iyong mga pangarap, kundi sa iyong mga pahayag. Ang iyong mga salita ay ang iyong mga panalangin. Ang iyong mga panalangin ay ang iyong kapangyarihan. Piliin ang iyong mga salita tulad ng pagpili mo ng iyong hinaharap. Sabihin ito ng may pananampalataya ng isang Pilipinong nakaligtas sa bagyo. Nagsumikap ng husto
at hindi kailanman tumigil sa pag-asa. Dahil ang iyong mga biyaya ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. At ang tanging hadlang sa iyo at sa kanila ay ang salitang susunod mong sasabihin. Panawagan sa aksyon. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, huwag mo itong itago sa sarili mo lang. Ibahagi ito sa isang tao na kailangang marinig ang katotohanan ito ngayon. At ngayon din, sa mga komento sa ibaba, isulat ito ng may intensyon. Hindi ko na sinasabi ang sana. Sinasabi ko na handa na ako. Hayaan ang simpleng deklarasyong ito ang iyong unang hakbang patungo sa bagong buhay. Isang buhay kung saan malaya ang daloy ng kasaganaan. At kung saan ang iyong mga salita ay nagbubukas ng mga pintuan sa halip na nagsasara. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming makapangyarihang kaalaman na nakaugat sa karunungan ng Pilipino at espiritual na katotohanan. Sama-sama, mababago natin ang ating enerhiya, magbabago ang ating pananaw, at mabubuo ang kinabukasang nararapat sa atin. Tandaan, nasa iyo ang kapangyarihang baguhin ang iyong kwento. Nagsisimula ito sa iyong mga sinasabi. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, manatiling naka-align, manatiling pinagpala,